Ito, konti pa. Gusto ko na sumuko, Oh pero no! bahala na. Hi guys, welcome sa akin channel, Vincent How To. Ang problema nito ay meron na siyang leak sa ilalim niya. Kasi nga ito namang sasakyan na ito ay luma na. Kung may makita nyo dyan, may leak na sa dito. And then, may leak na rin siya sa ilalim. Yun o, nakita nyo? Yeah, nag-leak na siya dito. Guys, ang aking gagawin ngayon, tatanggalin natin tong oil pan para palitan ng gasket. Medyo big job ito guys, kasi nga may maraming tatanggalin na tornilyo, maraming tatanggalin na mga bracket. Ang daming tornilyo dyan na paikot. Meron tatanggalin dito, itong cover na to, para kasi may mga tornilyo din dito na naka-cover. Ang una kong ginawa, tinanggal ko yung exhaust. Ito yung isa. Ano yung exhaust. Sunod naman, ginawa ko, tinanggal ko itong bracket. Ayan. Medyo mahirap guys. And then sunod ito naman, mag-aalis muna ako ng oil ito pala, kasi may laman pang oil ito. Marami pang tatanggalin guys. I-update ko kayo kung yung pasunod-sunod, para kung gagawin nyo to guys sa bahay nyo, or mag-DIY kayo ng 2006 Honda Civic, ito yung step. Actually 2006 to 2011 halos pare-pareho naman yung kung paano gagawin. So hopefully guys, matapos ko tong DIY na to. Nasa ilalim ako ng sasakyan. Yeah, medyo exhausted dito. Skip. So try kong tapusin to guys. Yeah, I'll give you an update. Paunti-unti lang kasi nakaka-suffocate dito. Ito yung medyo mahirap na DIY ngayon. Same thing, 2006 model, or ang aking Honda Civic ito. 2006 model, medyo luma na siya guys. It has 325,000 kilometers. So normally yung mga gasket niya, syempre bumibigay na din, luma na eh, kaya meron na siyang mga leak. So once na ito naayos yung gasket or yung leak niya, another 100 o 200,000 kilometers pa ang pwedeng itakbo niyan. Ang target ko nito guys, mapaabot ng 500,000 kilometers. Gagamitin ko siya hanggang sa masira talaga siya. So kaya nga pinagtsasagan ko siyang i-DIY. At the same time, natututo rin ako kung paano siya gawin. Kaya yun. So yeah, update ko kayo guys kung yung mga sunod-sunod. Medyo malaking trabaho to ngayon. Okay. So ngayon guys, tanggalin naman natin tong cover nito para may access tayo dun sa ibang tornilyo nito. I think 16 na tornilyo yung paikot eh. So yun, tatanggalin mo natin to. Number 10. Okay guys, ayun o, na-reveal yung dalawang tornilyo dyan. So yan, marami pa tayong tatanggalin. So yun guys, nabuksan ko na ito, natanggal ko na yung cover. Tatanggalin din natin tong dalawang tornilyo to, kaso gumagalaw na siya. Tanggal ko na yung bracket kasi ayun o. Yun guys, update. Natanggal ko na yung mga bolts nya. Nakakuha ko ng I think 10 bolts. So may 4 bolts pa na kailangan tanggalin, which is dito sa side dito. Diyan sa side na to. Tinanggal ko na yung oil filter para magkaroon tayo ng access kung nasaan man yung bolt na yun. Just worried about this kasi may bracket dito kung saan nakakabit yung compressor.
So yeah, let's see kung matanggal natin to. So far parang 60% ng job ay nagawa ko na. Ang napakahirap lang dito guys ay dito tayo sa ilalim ng sasakyan, medyo nakaka-suffocate. So yun guys, malapit na siguro to. Okay, so guys, may bolt doon na tatanggalin, kaso nasa likod nitong alternator. So tatanggal natin yung alternator. Kaya madugo guys, madugo itong trabaho ito. Nasimulan ko na, kaya ang hirap na umatras. So yun, tatanggalin ko muna to. Then yeah, para may access tayo dun sa bolt dun. So yun guys, at this point tinanggal ko na pala yung alternator ko. Ayun. Yan, tinanggal ko na rin yung pagkakabit niya sa itong tensioner ko. Then tinanggal ko din itong part na to. Yan, para magkaroon tayo ng access dito sa dalawang bolt na to. Yun na lang yung nag-hold. Yun na lang bolt na yan. Yun na yung dalawang yung nag-hold dun sa compressor para mag-swing siya at matanggal natin sa ilalim. So yeah, it's a big job guys. Yeah, sana na tuloy-tuloy na to. Kunti pa, gusto ko na sumuko pero bahala na. So yun guys, update tayo. So natanggal ko na yung dalawang bolt itong compressor. Ayan, kaya meron tayong access dito sa bracket. Matatanggal natin itong bracket. Matanggal natin itong bracket, mas madali nating matanggal yung pinaka isang bolt na nakakoberan nito sa ilalim. So yun. So update guys, natanggal ko na halos lahat ng tornilyo ng oil pan. Kaya lang medyo may mahirap na dalawang bolts. So kailangan kong tanggalin yung cover dito sa side. Tinanggal ko yung gulong dito para matanggal tong isa dito, bolt, saka dito. So gamit na lang ako nito para matanggal tong birthday na to. So yun, ito lang gagamitin ko. So far pang second day ko na to guys, pero sana worth it. Okay, so 14 bolt number 10 nakuha ko na. So ang gagawin na lang natin ay tanggalin natin itong oil pan. So guys, yun, natanggal ko na itong oil pan. Ito na siya. So makikita mo may mga old gasket siyang nandito. Tatanggalin natin yan at malinisan siya bago natin ilagay yung bagong gasket. So yan yung next natin gagawin guys. Tanggalin natin itong mga to. Lilinisan lang tayo nitong itong ating ito, alisin natin itong silicone na to. Then lilinisan na lang yan para malagyan ng bagong gasket, silicone gasket. So ito pala yung binili kong pang linis sa ganito para matanggal yung mga gasket na yan. Yan. So and guys, update lang, ito na pala yung oil pan. In-scrape ko na siya para matanggal yung lumang silicone. Yan. Then nilinisan ko rin ng konti dito sa itong pinaka oil pan nya. May mga natitira pero okay na yan, hindi naman yan, walang kaso yan, basta dito malinis. At ito yung ginamit ko pala, in-scrape ko siya dito tulad nyo, no?
Ayan, mawala yung ganyan. Flat siya. Para pag nilagyan ng panibagong gasket, malinis. So yun guys, then doon nalinisan ko na rin. Ano ko na lang siya, sprayan ko na lang ng brake cleaner. Then after that, kakabit ko na. Lalagyan lang natin ng gasket. So yun guys, finally na ikabit ko na siya, yung oil pan. Niretorque ko na din to 8.7 foot-pounds. And then yeah, ang sunod nito is ibabalik ko na lahat yung mga tinanggal ko, yung engine support dito, lahat ng tinanggal ko, babalik ko na. So yun guys, yun lang, tapos na. Hopefully wala nang leak. So maghantay lang ako ng up to 24 hours before ko siya pwedeng paandarin. And then yun, tapos pa ako ikakabit. So good luck to me guys. Alright, thanks for watching guys. Bye bye.